Madilim ang pakiramdam ni Connie ngayong araw. Ang dilaw niyang sedan ay mabagal na umaandar sa kalsada. Yumuyugyog sa bawat lubak, parang bangka sa gitna ng mamunting alon. Ngunit naputol ang kanyang pagkalugmok sa lungkot nang marinig niya ang boses ng kanyang 7 taong gulang na anak. Nakaupo sa child seat si Tara. "Mama, magtatagal pa ba tayo sa trabaho ngayon? Nagugutom na ako." Malumanay ang boses na sumagot si Connie. "Tatapusin lang natin ang isa pang booking, tapos magpapahinga tayo para kumain. Kaya mo pa ba, anak?" "Kayang-kaya ko po. Anong merienda natin? Sandwich o pancake?" Tanong pa ni Tara. Nakangiti naman si Connie at medyo pabiro pang sumagot. "Hulaan mo, surprise ko yon, pero sigurado ako magugustuhan mo." Napangiti si Tara. Ang tamis ng ngiti niya ay tipikal sa isang batang walang iniintinding problema. At sa gitna ng lahat, napawi ang lungkot sa puso ni Connie. "Kahit natalo ako sa kaso ng annulment kanina, ayos lang, bahala na siya sa kayamanan niya. Hindi namin yung kailangan." Bulong ni Connie sa kanyang isipan. Napangiti siya sa sarili habang tinitingnan ang refleksyon niya sa rearview mirror. Tumawag ang dispatcher sa radyo. "May 2 pasahero, isang lalaki at isang babae. Naghihintay sa labas ng bus station. Nasabihan ko na sila tungkol sa plate number ng kotse mo." Kalmado at formal na sabi ng dispatcher. "Sige, salamat. Malapit na rin ako." Habang binabagalan ni Connie ang takbo ng sasakyan, napansin niyang nakatulog na si Tara. Napagod na ang bata. Isa na lang, tapos magpapahinga na sila. Ayaw talaga ni Connie na isama ang anak sa trabaho, pero wala siyang ibang mapag-iiwanan. Hindi pa niya kaya ang magbayad ng yaya. Ang nanay niya ay nasa probinsya, nagtatrabaho sa bukid para masuportahan ang bunsong anak. Si Connie ay may isa pa ring kapatid na ngayon ay naka-wheelchair matapos maaksidente. Iniwan na ito ng asawa at sina Connie at ang ina na lang ang natitirang pamilya. Kaagad nakita ni Connie ang mga pasaherong tinutukoy ng dispatcher. Bitbit nila ang maliliit na bag at mukhang nasa early 30s pa lang ang mag-asawa. Siguro ay isang pamilya. Magalang silang bumati at maayos na naupo sa likod. Walang malakas na pagsara ng pinto na ikinatuwa ni Connie. Hindi tulad ng ibang pasahero, tila magalang at maingat ang mga ito. "Pwede mo ba kaming ihatid sa pinakamurang hotel dito sa lugar?" Mahina ang boses na sabi ng pasaherong babae. "Syempre naman po, may alam ako, Hotel Mary. Magandang serbisyo at hindi mahal. Dati rin akong tumuloy doon kasama ang anak ko." "Maraming salamat, malaking tulong po," sabi naman ng lalaking pasahero. Tahimik ng sasakyan. Sa higit 1 taon bilang driver, natutunan na ni Connie kung kailan dapat makipagkwentuhan at kung kailan manahimik. Ngayon, pinili niyang huwag buksan ang radyo para makatulog pa ng mas matagal si Tara. Habang nagmamaneho, napansin ni Connie ang pagbulungan ng 2 pasahero. Sanay na siyang makinig sa mga usapang walang kinalaman sa kanya. Pero biglang nabanggit ang apelyido ng kanyang dating asawa. "Oh, handa ka na ba? Sigurado ka bang kukunin tayo ni Manzano?" Nag-aalangan pero matatag na sumagot ang babaeng pasahero. "Huwag kang mag-alala, nakaplano na lahat. Papasok ako sa opisina niya bilang janitress. Ikaw, magbabantay. Hindi makakataka si Stephen. Hindi niya kakayanin to." Nabigla si Connie sa narinig. Bigla siyang nagpreno. Tumigil ang dilaw niyang kotse. Nagulantang ang mga pasahero at napahawak sa upuan. "Ano pong nangyari? Bakit kayo tumigil?" Tanong ng lalaking pasahero. Pinilit magpakatatag ni Connie. Wala ho. May lubak lang ho sa unahan. Iniwasan ko lang." Mukhang hindi kumbinsido ang lalaki pero hindi na rin siya nagtanong. Habang nagmamaneho muli, wala nang ibang naiisip si Connie kundi ang pag-uusap ng 2 pasahero. Akala niya noong una, ibang tao na may kaparehong apelyido lamang. Pero nang marinig niya ang pangalan ni Stephen, lahat ay nagtugma. May masamang balak sa kanyang ex-husband. Pero anong dapat niyang gawin? Babalaan niya ba ang lalaking umiwan sa kanilang mag-ina? O palilipasin na lang niya? Hindi niya alam ang sagot. Dumating din sila sa hotel. Nag-abot ng bayad ang babae, lampas sa dapat na bayaran. "Say ng sukle, bilhan mo ng merienda ang anak mo. Ang cute niya," sabi ng babaeng pasahero. Nahihiyang ngumiti si Connie. "Salamat po, ang bait niyo naman."
Lumipat sila sa paborito nilang pwesto malapit sa ilog. Doon sila madalas mag-snack ni Tara. Ngunit hindi niya maiwasang balikan sa isip ang nangyari sa kanila ni Stephen. Hindi ito tungkol sa pera o negosyo. Hindi niya kailangan ng mga yon. Ang pinaka-kinasasama ng loob niya ay ang bahay. Pinundar nila ito ng magkasama at may ambag pang nanay niya. Ipon na pinagtrabahuhan ng ilang taon para sa kasal ni Connie. Pero noong naghiwalay sila, biglang nakalimot si Stephen. May mga peking papeles siyang inilabas at siya na raw ang may-ari ng bahay. Walang naibigay na sustento si Stephen at sa huli, pati bahay ay nawala kay Connie. Ang mas masakit pa, naglabas ang abogado ni Stephen ng DNA test. Sinasabing hindi daw si Stephen ang ama ni Tara. Anong test? Kailan mo nagawa yun? Hindi ba't kailangan ng consent ng nanay? Galit at gulat na tanong ni Connie. Pinatahimik siya ng judge at sinimulang basahin ang mga dokumento. Alam ni Connie, peki ang lahat. Si Stephen lang ang ama ni Tara at wala ng iba. Pero magaling ang abogado nila at nang dahil sa kanyang kakulangan sa kaalaman sa batas, natalo si Connie. Natalo siya sa lahat. Ang bahay, ang suporta para sa anak niya. Lahat. At si Stephen, abot tayo nga ang ngiti habang hinahalikan ng kabit niya. Mayabang na akala mo kung sino. Luha ang napatingin si Connie sa labas ng bintana. Hindi niya maintindihan paano kayang nagagawa ng isang taong katulad ni Stephen ang ganoon. Mahina ang boses ni Connie at halos pabulong. Paano mo nagawa to? Niloko mong asawa mo at anak mo. Wala ka na bang konsensya? Ngumiti lang si Stephen, isang ngiting puno ng kahiyan at kapal ng muka. Walang bahid ng pagsisisi sa mga mata niya. Hay nako, tigilan mo na yung drama, Connie. Ilang ulit na tayo nag-usap tungkol dito. Hindi ko na talaga kaya. Nakakasakal ng buhay natin. Walang saya, walang thrill. Kain, tulog, trabaho, paulit-ulit. Siya ang nagpapainit sa dugo ko. Siya ang totoong babae. Hindi tulad mo na mukhang promding, simpleng walang alam. Mayabang, nasabi ni Stephen. Sumiklab ang damdamin ni Connie. Gusto niyang sampalin si Stephen ng malutong, pero pinigilan niyang sarili. May mga taong nakapaligid, at ano bang magbabago kung gagawin niya yon? Huminga siya ng malalim, pinilit iwaksi ang mapanirang damdamin. Hinaplos niya ang mga mata at muling itinoon ang atensyon sa kalsada. May kakaibang aliw si Connie kapag nagmamaneho. Ang tunog ng makina, ang galaw ng manibela, parang sinasayaw niya ang sasakyan sa himig ng kanyang determinasyon. Natutunan niya ang pagmamaneho sa murang edad. Middle school pa lang siya, pinahawak na siya ng manibela ng lolo niya. Luma na ang sasakyan noon, pero kasabay ng bawat turo ay ang pagbuo ng koneksyon nilang maglolo. Ngayon, wala na ang kanyang lolo, pero dala pa rin ni Connie ang mga aral nito. Hindi lang siya mahusay magmaneho, marunong din siyang umintindi ng ingay ng makina. At ngayon, may kakaiba siyang naririnig. May sira yata, di naman seryoso, pero kailangan ko tong ipatingin mamaya. Bulong ni Connie sa isip. Nagising si Tara sa likod ng kotse. Napatingin kay Connie na agad siyang sinalubong ng ngiti. Mommy, tapos na po ba tayo? Pwede na po bang mag-break? Nakangiting tanong ni Tara. Oo naman anak, pupunta tayo sa ilog. Doon tayo mag-lunch. Yay! Gutom na ako. Kumain po ako kaninang umaga pero gutom na ulit ako. Masiglang sabi ni Tara. Hinaplos ni Connie ang balikat ng anak. Kasi lumalaki ka na, mas mabilis lumaki ang mga babae kaysa sa lalaki. Kaya kailangan mo ng mas maraming energy. Hintayin mo ang baon natin. Tiyak matutuwa ka. Ang baon ni Connie ay hindi basta-basta. Hindi lang pancake ang dala niya kundi pati sandwiches. Kombinasyon ng paborito ni Tara. May palamang cheese, bacon at itlog ang pancake. Espesyal na espesyal. Habang kumakain si Tara, pinagmamasdan niya ang ilog. May mga taong lumalangoy, nagpapaaraw at nangingisda. Masaya siya. Pero si Connie, malayo ang isip. Hindi niya pa rin alam kung anong gagawin sa narinig niyang plano laban kay Stephen. Ano bang sasabihin ko sa pulis? Na narinig ko lang yung babae na magtatrabaho raw bilang janitress sa opisina ng ex-husband ko. Tapos may kasama siyang magbabantay. Para namang katawa-tawa yun, ni wala nga akong ebidensya. Napabuntong hininga siya.
Pagkatapos, naisipan niyang tumawag kay Patty, ang kaibigan niyang maparaan at matalino sa mga ganitong sitwasyon. Alam niya kung may taong makakatulong, si Patty yon. Pero may ugali si Patty, matigas ang ulo. Sa huling usapan nila, pinilit nitong magsampa uli si Connie ng kaso at magpa-DNA test para patunayang si Stephen nga ang ama ni Tara. Bakit ko pa gagawin yun, Patty? Naiintindihan mo naman, di ba? Ayokong makita pa siya. Ayokong mapalapit sa kanya. Hindi ko kailangan ng pera niya. Sa palagay mo, kaligayahan bang madadala nun? Tahimik lang si Patty noon, pero sa huli tumango. Klarong-klaro, lalo na sa mga lalaking may pera. Kapag may naabot na sila, bigla na lang nagbabago. Parang may calculator sa puso. Tinitingnan ng mga babae na parang may presyo sa katawan. Napangiti si Connie, isang mapait at pagod na ngiti. Kilala niyang ugali ni Patty. Pareho silang may sugat mula sa nakaraan. Iniwan si Patty ng asawa niya para sa isang mayamang babae. Nagsisi ang lalaki, pero hindi siya pinatawad ni Patty. Pagkatapos kumain ni Tara, tinawagan ni Connie ang kanyang dispatcher. Boss, hindi na po muna ako tatanggap ng booking ngayong araw. May kailangan lang akong asikasuhin. Walang problema, Connie. Ingat kayo ng anak mo. Mabait na tono na sabi ng dispatcher. Alam ng lahat, bihirang umuwi ng maaga si Connie. Maliban na lang kung may dahilan. Nung una siyang pumasok sa kumpanya ng taxi, marami ang tumingin sa kanya ng mababa. Ang may-ari ng kumpanya, hindi pa raw nakaka-handle ng babaeng driver noon, kaya para subukan siya, binigyan siya ng pinakalumang sasakyan. Laging sira, mahirap paandarin, halos kalahati ng oras ni Connie, ginugol niya sa paggawaan ng sasakyan. Nakalubog sa langis at amoy diesel, pero ni minsan, hindi siya nagreklamo. Tinanggap niya kung anong meron. Wala naman siyang sariling sasakyan noon. Hindi niya alam, pero sa bawat pagkukumpunin niya ng sasakyan, mas lalo niyang pinahanga ang mga mekaniko at lalo din siyang tumibay. Unti-unti natutunan ni Connie ang pagkumpunin ng sasakyan. Sa dami ng pagkakataong nagkaaberya ang lumang taxi, natuto siyang ayusin ito ng mag-isa. Mula sa simpleng sira hanggang sa medyo komplikado. At dahil dito, bihira na lang masira ang sasakyan niya. Lumakas ang kita niya at naging tampulan ng inggit ng ibang mga tsoper sa kumpanya. Hindi nila maintindihan kung paano siya kumikita ng maayos. Samantalang ang sikreto, simple, sipag, tiyaga at matinding determinasyon. Hindi tulad ng ibang babaeng tsoper, hindi natatakot si Connie tumanggap ng pasaherong lalaki. May dala siyang pepper spray, syempre bilang panangga. Sa kabutihang palad, wala pa namang nananakit sa kanya. May ilang lasing na nagpapakita ng kapilyuhan, nagpapahiwatig ng pagnanasa, pero hanggang doon lang. Ngingitian lang sila ni Connie. Kalma, magalang, pero may limitasyon. Hindi siya mahilig sa tip, pero madalas siyang nabibigyan. Sayang lang, malaking bahagi ng kinikita niya ay napupunta sa upa ng bahay. Matapos silang paalisin ni Stephen, naging palaboy silang mag-ina. Kaya nang makahanap ng inuupahan, kahit may kasamaan ang ugali ng landlady, tiniis na lang ni Connie. Ang landlady niya, isang may katandaan at medyo matapobre. Paminsan-minsan ay nagpapahiwatig ng taas-singil, akala mo'y sobrang laki ng kita ni Connie. Hindi nito alam ang binubuhay niya ay hindi lang ang sarili, kundi ang isang batang lumalaki. At may pangarap din si Connie, ang magkaroon ng sariling sasakyan at magsimula ng sariling taxi service. Siyempre, nilait siya ng mga lalaking driver. Nagpa-private taxi ka pa, Connie. Yung kotse mo, butas-butas na. Nangungutyang sabi ng isang driver. Tama yan. Wala ka lang kailangang bayaran kung sakaling masira. Sa kumpanya covered lahat. Pag nagsarili ka, ikaw ang lugi. Sabi pa ng isa. Ngunit may isa lang naman siyang tunay na hanap. Kalayaan. Gusto niyang kontrolado ang oras, hindi yung sunod sa biyahe ng iba. Matapos kumain si Tara, binigyan siya ni Connie ng basang tissue. Mama, saan po tayo pupunta? Nakangiting sumagot si Connie. Hindi pa tayo babalik sa trabaho. Bibisitahin natin si Tita Patty mo. Pwede kang maglaro ng console ni Tommy o maghabulan kayo sa bakuran. Yay! Ang saya po! Hindi lang masarap ang lunch ko. Makikita ko pa si Tita Patty. May mga candy yun palagi. Masiglang sabi ni Tara.
Napangiti si Connie pero sa loob-loob niya may kirot. Bihira lang makakain ng masarap ang kanyang anak. Kailangan kasi nila palaging magtipid. Pagkalipas ng 10 minuto, nakarating na sila sa bahay ni Patty. Naghanda ito ng juice at may meriendang masarap. Habang si Tara ay nagtatatakbo sa bakuran kasama si Tommy, tahimik na naupo si Connie sa harap ng lamesa. Oh, sabihin mo na, hindi ka naman basta-basta lumiliban sa trabaho. Sigurado ako may kailangan ka. Nakangiting tanong ni Patty. Namula si Connie, hindi talaga siya makakapagtago ng lihim kay Patty. Hindi ko nga alam kung saan ako magsisimula, Patty. Umirap si Patty. Hindi siya sanay na makitang nag-aalangan ang matapang niyang kaibigan. Tahimik siyang uminom ng tsaa, hinihintay ang buong kwento. Hindi na siya pinaghintay ni Connie. Mabilis nitong ibinuhos ang lahat. Mula sa narinig niya tungkol sa babaeng magtatrabaho sa kumpanya ni Stephen hanggang sa plano ng pagmamanman sa ex-husband niya. Umiling si Patty, tila hindi makapaniwala. Inilapat niya ang baba sa kamay at tumingin kay Connie. So, anong plano mo ngayon? Babalaan mo si Stephen? Hindi ko alam. Baka hindi sila magkasakitan. Baka pagnanakaw lang to. Pero ewan ko kung mananahimik ako, parang kasabwat na rin ako. Biti ng sagot na sabi ni Connie. Naiinis namang nagsalita si Patty. Nako Connie, talaga bang iniisip mo pa yan? Iniwan ka ng hayop na yon, giniba ang pangalan mo sa buong syudad, tapos ngayon, iniisip mong tulungan pa siya? Nasaan ang dangal mo, bes? Tahimik lang si Connie. Hindi niya masabing tama si Patty. Pero hindi rin siya matahimik. Alam ko, pero hindi ako mapakali. Paano kung may mangyaring masama sa kanya? Sa lahat ng pinagdaanan ko, ayokong ako ang dahilan kung bakit siya napahamak. Sasabihin ko na lang sa kanya, siya nang bahalang magdesisyon. Mahina ang loob, nasabi ni Connie. Napailing si Patty at halatang dismayado. Ay nako Connie, napakabait mo. Alam mo, minsan sa buhay, hindi laging tama ang pagsunod sa konsensya. Minsan kailangan mong magsinungaling para mabuhay. Kung hindi, kakainin ka ng mga pating sa paligid. Bumuntong hininga si Connie. Ang totoo, may isang bagay pa siyang hindi pa sinasabi. At isa pa, nawalan ka ng alimony dahil sa mga peking dokumento ni Stephen. Diba sinabi ko na sa'yo, magpa-DNA test ka ulit. Kumuha ka ng abogado. Pero hindi. Ikaw pa rin matapang na Connie ang nagdesisyong mag-isa. Ayan tuloy. Galit na sabi ni Patty. Nasaktan si Connie sa mga salitang binitiwan ni Patty. Pero sa totoo lang, hindi niya basta-basta mababago ang prinsipyo niya. Dahil lumaki siya sa pagpapalaki ng kanyang ina at lola na parehong marangal ang hanap buhay. Sa puso't isip niya, ang kasinungalingan, gaano man kahusay ang pagkakabalot, ay palaging nabubunyag. Pagkatapos ng ilang sandali, nagpaalam na si Connie at umalis. Tahimik lang si Tara. Pakiramdam niya'y may bigat na dinadala ang kanyang ina. Sumunod na lang siya tulang tanong. Samantala, sa opisina ni Stephen Manzano, ibang-ibang eksena. Nakangisi si Stephen habang nakatingin sa bagong janitress. Sa ganda ng resume mo, mukhang magkakasundo tayo. Pero makinig ka. Ayokong may absent, maternity leave o anumang dramang ganyan. Trabaho lang, diretso. Mahirap pero hindi kailangan ng utak. Bayad ka on time. Isang bakasyon kada taon. At kung magandang performance mo, may 13th month. Kaya seryosohin mo to. Gets mo? Pero hindi lang yon ang napansin ng mga tao. Ang bihis ni Daphne, ang kanyang manicure, ang parang paglalakad sa catwalk. Lahat yon ay hindi nakalampas sa mga mata ng empleyado. Parang model, no? Hindi mukhang tagalinis? Sabi ng isang empleyado. Nang unang masilayan ni Stephen si Daphne, agad siyang naakit. Nakalimutan niya si Brenda. Ang kabit niyang naging dahilan ng paghihiwalay nila ni Connie, ng iskandalo sa bahay at ari-arian nila. Wala si Brenda sa opisina ng araw na yon, kaya malaya si Daphne na gamitin ang kanyang persona. Umupo si Daphne sa gilid ng upuan at tumingin kay Stephen. Ang mga mata niya ay parang langit sa tag-araw. Habang kinikindatan siya, nilalaro ang buhok at bahagyang dinidilaan ang labi. Sir, sa tingin niyo po ba may chance ako sa career growth dito? Hindi naman agad-agad. Siguro mga after a month.
Cleaner muna ngayon pero baka may mas mataas na posisyon. Malambing na sabi ni Daphne. Nag-init ang tenga ni Stephen. Napahawak siya sa kuwelyo ng kanyang polo. Binuksan ang tie at pinilit huminga ng malamig sa hangin mula sa aircon. Wala naman talaga kaming promotion para sa mga cleaner. Pero kung kailangan mo, baka pwede nating ayusin. Basta buo ang commitment mo. Gets mo ako, di ba? Halatang sabik na sabi ni Stephen. Parang binata si Stephen. Unang date sa isang Diyos ang may karanasan. Nakatingin lang sa kanya si Daphne. Hindi kumukurap. Salamat po, Mr. Manzano. Pag-iisipan ko ang mga sinabi nyo. Sana hindi mo ako biguin. Malanding sabi ni Daphne. Tumayo siya at lumabas ng taas noo. Tumibok ng mabilis ang puso ni Stephen na parang isda na natrap sa lambat. Sa isip niya, handa siyang iwan si Brenda para sa babaeng ito. Ang tanong, tadhana ba ito o isang planadong bitag? Ang hindi alam ni Stephen, ilang oras lang ang nakaraan. Kasama niya sa taxi si Connie, ang ex-wife niyang hindi niya makalimutan at hindi niya man lang namukhaan. Lingid sa kaalaman ng lahat, magaling si Daphne sa trabaho. Nakalandi na, nakapaglinis pa. Mula sa sahig, bintana hanggang hagdan. May magnetikong dating. Hindi siya perpekto, pero sa bawat tingin niya, parang hinuhuli niya ang kaluluwa mo. Lumipas ang isang linggo, araw-araw, kinakain ng konsensya si Connie. Para siyang may demonyo sa isang balikat at anghel sa kabila. Dapat ba siyang magbabala kay Stephen? Dapat ba niyang hayaan? Nababawasan ang tulog niya. Natatakot siyang makatulog habang nagmamaneho. Hanggang sa isang gabi, nagdesisyon siya. Tatawagan niya na si Stephen. Unang tawag, walang sumagot. Pangalawa, nagring. Sumagot si Stephen, may inis ang tono. Hello, anong kailangan mo? Tapos na tayo, di ba? Wala akong pera at hindi ko pakakainin ang batang hindi ko naman anak. Napalunok si Connie pero pinilit maging matatag. Hindi tungkol sa bata to. At for your information, si Tara ay anak mo. Alam mo yan. Huwag mo akong gawing tanga, Stephen. Hindi kita kinukulit. May dapat lang akong sabihin. Napairap naman si Stephen kahit hindi siya nakikita nito. Ano pa bang rason? Gusto mo magtrabaho sa kumpanya ko? Sorry ka na lang. May bagong janitress na ako. Pwede ka sa bodega. Pero sigurado akong hindi mo magugustuhan. Puro alikabok, sigarilyo at basura. Buti pa, mag-drive ka na lang. Pinilit ni Connie manatiling kalmado. Hindi to tungkol sa trabaho. Isa tong babala. Makinig ka, Stephen. Baka magbukhang baliw ako pero may babae na papasok sa opisina mo. Hindi siya totoo. May kasama siyang lalaki. May binabalak sila. Hindi ko alam kung anong plano nila pero may mali. Mag-ingat ka. Diretsyong sabi ni Connie. Tumawa naman si Stephen at may halong pang-aasar. Selos ka, no? Nakita mo na siguro yung bagong janitress namin. Mas maganda pa yun kay Brenda. Baka siya nang maging bago kong... Tumigas ang katawan ni Connie. Pumuno ng init ang pisngi niya habang malamig na pawis ang bumalot sa batok. Maganda? Yung babaeng yun ay sumakay sa likod ng taxi ko kasama isang lalaking kahina-hinala. Hindi to biro. Hindi mo ba ako naiintindihan? Sandaling natahimik si Stephen bago nagsalita ulit. Kung yun lang, goodbye na. Huwag mo na akong bantayan. Bahala ako sa buhay ko. Janitress man o kung sino pa. Ikaw, humanap ka ng truck driver na mamahalin ka. Good luck. Bye. Pinatay ni Stephen ang tawag. Tahimik si Connie pero sa puso niya, alam niyang ginawa niya ang tama. At kung ayaw makinig ni Stephen, hindi na niya kasalanan kung ano man ang mangyari. Bago pa man makasagot si Connie, agad nang ibinaba ni Stephen ang tawag. Dahan-dahang gumulong ang luha sa kanyang pisngi. Ang tanga mo talaga, Stephen. Bahala ka. Ginusto kong bigyan ka ng babala pero kung ayaw mong makinig, desisyon mo yan. Huwag mo na akong idamay sa mga problema mo. Nakakagulat man, pero hindi man lang nabahala si Stephen sa naging usapan nila ni Connie. Bilang negosyante, bihira siyang magtiwala sa kahit na sino, lalo na sa mga taong nasaktan niya noon. Sa isip ni Stephen, ang inasal ni Connie ay walang iba kundi bunga ng selos, tipikal sa mga babae na kung minsan ay lumalabas sa pinaka hindi inaasahang paraan.
Sa kabilang banda, si Daphne ay patuloy ang pagsikat sa opisina. Sa loob lamang ng 2 linggo mula sa pagiging tagalinis, naging sales trainee na siya. Marami ang nag-akala na kaya siya na-promote ay dahil sa espesyal na relasyon niya kay boss. Pero ang katotohanan, malayong malayo sa chismis. Kung alam lang ng lahat kung paano umangat si Daphne, baka tawanan lang nila ito na parang istorya sa mumurahing tabloid. Ang sikreto ni Daphne, isang natatanging kakayahan na minanapan niya. Ang makabasa ng tao gamit lang ang tingin. Ang mga mata niya, tila x-ray sa pagbabasa ng emosyon. Karamihan, hindi kayang tumanggi sa aura niya. Pero, hindi niya kailanman ginamit ito sa masama at hindi niya pinilit ang sino man na gumawa ng ilegal. Ginagamit niya lang ito sa mga dahilan na sa tingin niya ay makatarungan. Samantala, ang kanyang kaalyadong si Danny ay may ibang papel. Suot ang damit ng isang palaboy, palihim siyang nagmamatsyag malapit sa opisina. Sa kanyang maliit na notebook, tahimik siyang nagsusulat ng mga obserbasyon. Walang pumapansin sa kanya. Sino ba namang papansin sa isang mukhang pulubi? Ngunit ito ang kanyang kalamangan. Hindi nagtagal, nakuha niyang plate number ni Stephen, nalaman ang routine nito at pati na rin ang totoong address ng bahay. Sa tambalan nila ni Daphne, si Danny ang detective, tahimik pero mapanuri. May sinusundan siyang layunin, ngunit wala pang may alam kung ano ito. Habang si Daphne patuloy ang pag-angat, si Stephen sa kabilang dako unti-unti nang nawawalan ng kapayapaan. Napansin ito ng kasintahan niyang si Brenda. Hindi niya maintindihan kung bakit tila bigla na lang nagbago ang lahat. Dati-rati, linggo-linggo siyang binibigyan ni Stephen ng mga alahas, date sa mamahaling restaurant at sorpresa. Ngayon, isang bulaklak na nalanta ang ipinadala ng courier. Ano na naman to? Bakit parang bigla akong naging second option? Nag-imbestiga siya at agad nalaman ang tungkol sa bagong empleyado na mabilis na nahulog ang loob ng lahat. Mapanlin lang ang ngiti ni Brenda. Tingnan natin kung gaano ka ba talaga kaganda. Akala mo makakascore ka ng mayamang lalaki? Nagkamali ka sa akin, Stephen. Akin ka. Wala pang ideya si Brenda kung sino ang kaharap niya. Pero nang tuluyang nagkitang dalawa, hindi siya masyadong na-impress. Eto na yon. Malaki nga ang mata pero yun lang. Anong meron sa kanya at parang lahat ay sunod-sunuran? Nakaismid na sabi ni Brenda. Lumapit si Brenda habang si Daphne ay tahimik na nakikinig sa training kasama ang senior manager. Oh, miss, balak mo bang tumagal dito o dumaan lang? Sarkastikong tanong ni Brenda. Itinaas ni Daphne ang kilay at tinitigan si Brenda ng diretsyo. Ngunit walang epekto ang kanyang tingin sa dalagang kabit ni Stephen. Si Brenda, matagal ng palaban, siya nga ang nagtulak kay Stephen para iwan si Connie. Siya rin ang may pakana ng peking DNA test. Alam niyang malabo nang hilingin sa korte ang panibagong eksaminasyon at alam niyang si Connie hindi marunong lumaban. Nang makita ni Daphne na hindi siya magiging kaibigan ni Brenda, pinili niyang umatras. Magalang, ngunit matatag na sumagot si Daphne. Oo, balak kong tumagal dito. Gusto kong umangat sa kumpanyang to. Importante sa akin. Ngunit hindi nagpa-apekto si Brenda. Kita niya ang layunin sa likod ng mga salita ni Daphne. Kung ganon, linisin mo muna ang harap ng building. Marumi na yung hagdan, pwede mo naman sigurong ipagpaliban ng training mo. Wala kang reklamo, di ba? Walang salita, isinara ni Daphne ang folder at tahimik na lumabas upang linisin ang hagdan. Tinitigan siya ni Brenda habang papalayo na may ngising mapanghamak sa labi. Pagharap sa department head, hindi muna siya magsisimula. Lilinisin niya muna ang buong paligid. Saka na yung training kapag wala nang masyadong gawa. Napayuko ang department head at kahit ayaw ay sumunod. Hindi niya na rin ipinaglaban si Daphne. Mas matagal na si Brenda sa opisina at alam niyang may kapangyarihan ito bilang karelasyon ng kanilang boss na si Stephen. Sa isip ng lahat, panalo si Brenda. Ngunit hindi pa tapos ang laban. Sa kabilang banda, nanatiling payapa ang buhay ni Connie. Wala naman masyadong nagbago, maliban sa isang mahalagang bagay. Nahanap na rin niya ang katahimikan. Hindi na siya naaapektuhan ng mga problema ni Stephen. Nabigyan niya na ito ng babala. Nasa lalaki na kung anong hakbang ang pipiliin nito. Nagpatuloy si Connie sa pagiging tsuper ng taxi
At kapag walang magbabantay kay Tara, isinasama niya ito sa biyahe sa paligid ng lungsod. Minsan, sinasadya pa niyang pumili ng mas mahaba pero magandang ruta para lang mapasaya si Tara. Sa halip na dumaan sa city center, bumabaybay sila sa may embankment upang makita ng bata ang kumikislap na ilog sa ilalim ng tanghaling araw. Kahit nag-aalangan ang kaibigan niyang si Patty, sinubukan ni Connie ang online dating. Pero pagkatapos makakilala ng ilang lalaki na may malalaking tattoo at amoy alak, napagtanto niyang hindi pa siya handa. Isang araw, habang nagmamadaling sunduin ang susunod na pasahero, napansin niya ang isang lalaki na pamilyar ang mukha at narinig niyang may binabanggit ito na tungkol kay Stephen, ang kanyang dating asawa. Hindi sana ito nakapagtataka kung hindi lang dahil sa itsura ng lalaki. Lubhang nagbago ito, tila ba nasadlak na sa kalsada. Ang kanyang mga damit ay butas-butas, ang sapatos halos sira at may luma at maruming sombrero sa ulo. Napahinto si Connie sa gilid ng kalsada. Dahan-dahan niyang binuksan ang pinto at tinawag ang lalaki. "Pasensya na, hindi ko alam ang pangalan mo pero kailangan mo ba ng tulong?" Maingat ang boses na tanong ni Connie. Nagangat ng tingin ng lalaki at nang makita si Connie, bahagya siyang umiti. May bakas ng hiya sa kanyang mukha. "Hindi mo ako kailangang tulungan. Hindi ako pulubi. Iba lang ang sitwasyon ko." Mahinang boses na sagot ni Danny. Matapos mag-isip, inimbitahan siya ni Connie na sumakay sa taxi. "Sige na, sumakay ka na muna. Hindi kita aabalahin ng matagal. Naalala mo ba yung biyahe niyo ng asawa mo papuntang hotel? Narinig ko ang bahagi ng usapan niyo." Tumango agad si Danny. "Oo, naalala ko at kilala rin kita. Ikaw ang driver noon. Ang pangalan ko ay Danny. Danny Blanco. Pamilyar bang apelyido ko?" "Ay, hindi. Dapat ba?" Mapait ang ngiti ni Danny. "Ang ama namin, dating kilala sa larangan ng negosyo. Tinulungan niyang umangat ang maraming tao. Isa na ron si Stephen Manzano. Ako at ang kapatid kong si Daphne, hindi gaanong sangkot noon sa negosyo. Ako'y abala sa career ko bilang car racer at siya naman sa tourism. Akala namin magiging maayos ang buhay namin habang nandyan si Papa. Kaya lang, bigla siyang pumanaw. Pagkatapos ng libing, doon namin nalaman sa harap ng notaryo na ang lahat ng ari-arian niya ay napunta na kay Stephen." Hindi makapaniwala si Connie. "Nasa abroad si Daphne noon. Wala siyang alam. Pag uwi niya, wala na kaming pera. Palsipikado raw ang mga dokumentong ginamit ni Stephen. Pinasok pa kami ng BIR. At ako, nakulong ako ng 4 na taon. Pero si Daphne, hinintay niya ako. Natakot siyang harapin si Stephen ng mag-isa." Gulat na gulat si Connie sa sinabi ni Danny. Hindi ko alam ang lahat ng to. Hindi ko na pala kilala ang taong pinakasalan ko." Tumango si Danny. "Kaya naman, bumuo kami ng plano. Nagpalit kami ng pangalan at lumipat dito sa bayan na to. May taglay na kakayahan si Daphne. Damaan na raw mula sa aming lola. Isa siyang mahusay na tagamasid. Ngayon, panahon na para singilin si Stephen." Hindi na napigilan ni Connie na maging tapat kay Danny. "Pasensya na, Danny. Pero, kailangan mong malaman, ako ang ex-wife ni Stephen. Niloko niya rin ako. Iniwan niya kami ng anak ko at tumakbo kasama ang kabit niya. Wala ding naiwan sa amin. Sinabihan ko siya kamakailan, pero hindi niya ako pinaniwalaan. Kaya wala na akong balak na hadlangan pa kayo." Ngumiti si Danny at tumango. Tila ba nauunawaan ng lahat. "Huwag kang mag-alala. Hindi namin siya sasaktan. Hindi kami ganun. Gagawin lang namin kung ano ang ginawa niya sa tatay namin. Walang dugo, walang dahas. Pero makukulong siya. At doon, may panahon siyang mag-isip sa mga kasalanan niya." Napangiti na rin si Connie. "So, hindi ka pala talaga palaboy?" "Hindi, syempre. Costume lang to. May wig pa nga oh. Kailangan lang naming magmukhang hindi kapansin-pansin habang minamanmanan si Stephen. Si Daphne, papasok na siya sa mismong opisina ni Stephen at kapag nakuha niya ng access sa vault at business records niya, sigurado may lalabas na baho." Natatawang sabi ni Danny. "At doon, magsisimula ang pagbagsak niya." Dagdag pa nito. Sa hindi maipaliwanag na dahilan, nakaramdam si Connie ng matinding pag-aalala. Hindi para sa sarili niya, kundi para sa magkapatid na sina Danny at Daphne,
na sumubok hamunin ang madilim na lihim ni Stephen. At tulad ng dati, hindi siya nagkamali. Sa kabilang dako, si Brenda ang kasalukuyang kinakasama ni Stephen, nagkaramdam ng selos at hinala. Para sa kanya, may tinatago ang misteryosang babae na tagalinis. Kaya't bumili siya ng mga spy camera at palihim itong ikinabit sa buong opisina ni Stephen. Wala ni isa sa kanila ang nakapansin. 3 araw lang ang lumipas at sa wakas, may nasaksihan siya. Pagkapanood ng video, napahawak si Brenda sa ulo niya sa gulat. Sa recording, malinaw na makikitang pumasok si Daphne sa opisina ni Stephen habang wala ito. Sa kanyang anyong tagalinis, lumapit siya sa malaking vault at sinimulang siyasatin ito. Maya-maya ay kumuha siya ng papel mula sa bulsa. May nakasulat na code. Mukhang minsan nagpakita si Stephen ng pagiging kampante at binuksan ang vault sa harapan ni Daphne. Hindi na siya nagdalawang isip. Naipasok ni Daphne ang code at narinig ang mahinang click. Bumukas ang vault. Tila sanay na sanay si Daphne sa mga dokumento, parang dalubhasa sa negosyo. Habang pinapanood ito ng real time, agad na tinawagan ni Brenda si Stephen. "Bumalik ka sa opisina. Ngayon na." Utos ni Brenda. Iritado namang sumagot si Stephen. "Bakit pa? Kagagaling ko lang doon. Nandun si Daphne, nililinis ang opisina ko. Ano bang problema?" May ngiting nanunok si Brenda. "Tingnan mo kung paano siya maglinis. Mukhang may malaking sorpresa kang madidiscover ngayon." Pagkababa ng tawag, 10 minuto lang, pumasok na si Stephen at Brenda sa opisina. At tumambad sa kanila si Daphne. Nakabukas ang vault at may hawak na ilang dokumento. Galit na galit si Stephen. "Eto palang ginagawa mo. Ang tanga-tanga ko. Pinagkatiwalaan kita habang kinikindatan mo palang ako." Napaatras si Daphne, nakadikit sa pader. "Stephen, sandali lang. Hindi to katulad ng iniisip mo." Nanginginig pero nagpaliwanag na sabi ni Daphne. Ngunit si Stephen, buo na ang loob. Sa tulong ni Brenda, bumalik ang kontrol sa kanya. "Tama na yan, tatawagin ko ang mga pulis. 5 taon ang minimum sa ganitong krimen." Ngunit biglang sumabat si Brenda, mas tuso pa. "Huwag na nating idaan sa mga pulis. Baka pati ang mga dokumento natin ay makalkal. Mas mainam na itapon na lang natin siya sa malayong lugar. Wala siyang pera, wala siyang ID. Tingnan natin kung paano siya makakabangon." Nagulat si Stephen pero natuwa sa plano. "Magaling yan. Ipagpatuloy mo. Yan ang nararapat sa kanya." Ngunit bago pa nila maisakatuparan ng plano, may narinig na sirena. Malapit na at papalapit. "Ano yun? Pulis ba yun? Brenda, ikaw ba?" Hindi ako yun. Hindi ako ganun kabobo." Takot rin, nasabi ni Brenda. Biglang tumawa si Daphne. Isang malalim at mapanlinlang na tawa. "Naloko ko kayo. Mga mahal kong ibon sa hawla. Akala nyo ba mag-isa lang ako? Huwag kayong tanga. May katuwang ako, ang kapatid ko, si Danny Blanco." Namutla si Stephen, napahawak sa leeg. Tila sinusubukang lumuwag ang pagkakatali ng korbata niya. "Blanco, kayong dalawa, anak kayo ni Michael?" Galit at buo ang loob na sumagot si Daphne. "Oo, ako ang anak ni Michael Blanco. Ang lalaking tumulong sa'yo. Ang lalaking pinagnakawan mo ng lahat. At alam ko rin kung paano mo iniwan si Connie, ang sarili mong asawa na walang-wala, habang ikaw namumuhay sa yaman at kasinungalingan. Walang hiya ka? Manahimik ka!" Galit at pasigaw na sabi ni Brenda. "Ngayon, Stephen, panahon mo ng managot. Lahat ng ginawa mo, nakuha na namin sa kamera. Akala mo kami ang minamanmanan mo? Si Danny ang nagbabantay sa buong opisina." Walang pakialam sa banta na sabi ni Daphne. "Hayop ka! Sasaktan kita!" Nagwawalang sabi ni Stephen. Ngunit biglang bumukas ang pintuan. "Pulis! Walang kikilos ng masama!" Agad na pumasok ang mga alagad ng batas, armado at alerto. Si Stephen, napaupo sa silya, tulala. Si Brenda, nanginig at napaluhod. Si Daphne, tumindig, proud at nanatiling kalmado. Sa wakas, ang katotohanan ay lumabas. Makalipas lang ang ilang minuto, ipinulupot na ang posas sa kamay ni Stephen at Brenda.
Sa loob ng kanyang opisina, matapos suriin ng mga otoridad ang vault ng kumpanya, natagpuan nila ang mga ebidensyang hindi na mapepeki pa. Peking accounting, mga real estate scam at panlilinlang sa mga shareholders. Habang kinukunan ng letrato ng mga pulis si Stephen, napangiti si Daphne at kumindat sa kanyang kapatid. Si Danny na suot ang dating damit ng isang pulubi, ngayon ay isang matalinong tagapaghigante. At ngayon lang tuluyang napagtanto ni Stephen na siya pala ang biktima ng mga tagapagmanang minsang ninakawan niya ng karapatan at yaman. Kinabukasan ng umaga, habang kumakain ng almusal si Connie, napanood niya sa balita ang lahat. Mama! Mama, si Papa! May palabas tungkol sa kanya! Excited na sabi ni Tara, sabay turo sa TV. Napakunot noo si Connie, lumapit sa TV at nanlaki ang mga mata. Aba, nahuli na nga siya. Parang hindi makapaniwalang bulong niya sa sarili. Napangiti siya. Sa wakas, ang mga taong dati mapang-api at akala mo'y hari ng mundo, huhusgahan din ng batas. Agad umusad ang investigasyon laban kay Stephen Manzano. Kinasuhan din si Brenda. Si Brenda ang nakatanggap ng suspended sentence, samantalang si Stephen inasahang makukulong ng matagal sa isang malayong piitan. Ngunit ang hindi inaasahan ni Connie, ang hustisya'y dumaloy hindi lang sa pamilya Blanco, kundi pati sa kanya. Isang araw, sa labas ng kanyang apartment, nakangiti si Danny, may hawak na susi at sobre. Para sa'yo to, Connie. Ano to? Gulat niyang tanong. Susi ng bahay. Yung bahay na kinuha sa'yo ni Stephen nun. At ito, konting tulong para sa lahat ng mga pinagdaanan mo. Nanlaki ang mga mata ni Connie. Napaupo at napakurot sa sarili. Parang panaginip, pero hindi siya nagising dahil totoo na ang lahat. Ang pagbabalik ng bahay ay hindi dahil kay Stephen, hindi rin dahil sa legal na proseso. Ito ay dahil kay Danny na nakaramdam ng awa at paghanga sa taxi driver na mag-isang itinaguyod ang anak. Sa mga sumunod na araw, palagi nang naiisip ni Danny si Connie. Hanggang isang araw, naglakas loob siyang yayain ito sa isang restaurant. Hindi ito naging romantikong dinner dahil kasama si Tara, pero doon nagsimula ang bagong buhay. Hindi dahil sa bahay o bagong trabaho, kundi dahil sa pagmamahal, malasakit at respeto na noon ay hindi naranasan ni Connie mula kay Stephen. Si Daphne, buo ang suporta kay Danny. Bilang isang babaeng marunong tumingin sa pagkatao, alam niyang si Connie ang tamang babae para sa kanyang kapatid. Pagkalipas lamang ng 5 buwan, nagpakasal sina Connie at Danny. Isang simple ngunit eleganteng kasal katulad ng pangarap ni Connie. Ilan lang ang imbitado. Si Patty, mga kasamahan niya sa taxi, at ilang piling kaibigan. Matapos ang kasal, iniwan ni Connie ang pagmamaneho at magkasama sila ni Danny na nagtayo ng sarili nilang negosyo. Modernong kotse, may lisensyado at mababait na driver. Balitang-balita, umuunlad ang kumpanya. At ngayon kung may makaalala kay Connie, halos walang makapaniwalang dati siyang taxi driver na saksi sa lahat ng hirap ng buhay. Samantala, si Tara, masaya na sa eskwela, aktibo at masigla. Teacher, magkakaroon na po ako ng baby brother o sister. Pero ang hindi alam ni Tara, ayon sa ultrasound, hindi lang isa, kundi kambal. May tsansang parehong lalaki at babae ang magiging kapatid niya. Sa wakas, matapos ang unos, dumating ang araw. Ang liwanag, ang tanging gantimpala ng isang pusong hindi tumigil sa pagkatao, sa kabutihan at sa pag-ibig. Mabilis na lumipas ang 5 taon. Tahimik ng buhay ni Connie, Danny, Tara at ang kambal na sina Tristan Natalia. Ang dating simpleng taxi driver, ngayon ay may-ari na ng matagumpay na transport service. Kilala sa kanilang disiplina, malinis na sasakyan at mapagkalingang serbisyo. Sa kusina, habang tumutulong maghanda ng agahan si Tara. Mama, si Talia ayaw mag-share ng lapis. Kasi si Tristan laging nauuna. Nakabusangot na sabi ni Talia. Ayan na si kuya, si ate at ang muting gulo sa bahay. Sige, mamaya punta tayo sa park ha? Sa kabila ng abalang negosyo at pag-aalaga sa mga anak, hindi nakalimot si Connie sa nakaraan. Kaya isang araw, napagpasyahan niyang bumisita sa kulungan. Hindi dahil sa awa,
kundi para sa sarili niyang closure. Nakaupo si Stephen, tahimik, may bahid ng pagtanda sa mukha. Hindi ko inaasahang makikita pa kita. Humihingi ako ng tawad, Connie. Hindi ako pumunta dito para sa sorry mo, Stephen. Pumunta ako rito para sabihin sa'yo na pinatawad na kita. Dahil habang nakakulong ka sa lugar na to, malaya naman kami. Malaya sa galit, sa sakit, sa alaala mo. Walang nasabi si Stephen, walang hiniling, walang idinahilan. Tumango lang siya habang ang luha ay tahimik na dumaloy. Sa labas, sinalubong si Connie ng diwanag ng araw, sariwang hangin at isang bagong kabanata ng buhay. Okay ka lang? Tanong ni Danny habang naghihintay sa kotse. Oo, mas masaya ako kaysa sa dati. At sabay silang sumakay sa kotse, pabalik sa bahay kung saan naghihintay ang pamilya nilang puno ng pagmamahal. Hindi perpekto, pero totoo. Sa buhay, hindi mo kontrolado ang mga taong mananakit sa'yo. Pero hawak mo ang pipiliin kung paano ka babangon. Si Connie, iniwan, pinagtaksilan, inagawan ng lahat. Pero sa halip na magtanim ng galit, pinili niyang lumaban ng tahimik at magpatuloy. Hindi para gumanti, kundi para mabuhay ng buo at may dangal. At si Danny at Daphne na inalipusta, ninakawan at pinahiya, hindi nila sinuklian ng dahasang kasamaan.